Sa Newland College, ang international school ang pinakamadaling pasukan. Doon nakakakuha ng degree ang mga trust fund babies para hindi sila matawag na mayayamang walang pinag-aralan at hindi mapahiya ang kanilang pamilya. Kaya, nung nag-volunteer akong lumipat dito bilang isang top scorer, naisip ng admission staff na baliw ako. Sabi nila, ang mga mayayamang bata na ito, nguya-nguyain ako at iluluwa. Pero hindi nila alam, pumunta ako dito para kumita ng pera. Hindi ka nakinig ha? Sinabi ko sa'yo na huwag kang pumasok sa kolehiyo, pero lihim ka pa ring nag-apply. Ang ibang babae sa edad mo ay may asawa na at tumutulong sa kanilang pamilya. Pero ikaw, gusto mo pa ring gastusin ang pera ko? Bakit hindi ako makapag-aral pa? Yvette, kung hindi ka mag-aasawa, paano tayo magkakaroon ng pera para sa kasal ni Ryan? Hindi ako mag-aasawa. Pupunta ako sa kolehiyo. Sumasagot ka pa? Pupunitin ko na ang iyong acceptance letter. Tingnan natin kung paano ka makapag-enroll. Hindi. Tigilan mo yan. Ikaw walang utang na loob na bata. Takbo ka hanggat gusto mo. Hindi ako magbibigay sa'yo kahit isang sentimo. Tingnan natin kung paano ka makakapagkolehiyo. Oo, hindi ka makakapunta. Miss Shaw, sigurado ka ba sa paglipat? Hindi ka ba nag-aalala na baka bulihin ka nila? Sigurado ako. Basta't i-waive mo ang aking tuition at hayaan mo akong umadvance. 1,000 mula sa aking scholarship. Hindi. 300 sapat na. Ipagmamalaki ko ang paaralan. Sige, swertehin ka sana. Salamat po. 300? Niloloko mo ba ako? Mas maganda ang nangyari kaysa sa inaakala ko. Ngunit hahanapin ako ni nanay at tatay maaga. O, huli. Ito ay simula pa lamang. Kailangan kong magpatuloy. Ano ba ang suot niya? Bakit may butas dito? Kailan pa naging grunge ang bagong koleksyon ng LV? Baka Chanel iyan. Matibay ang telang iyan. Nakasuot na ganyan pero matibay pa rin. Ang mumurahing bagay lang ang may ganitang tibay. Alam na alam mo iyan. Nakasuot ka na ba ng mumurahing damit? Tinawag mo ba akong mura? Gago ka. Ipapa-withdraw ko kay daddy ang pondo niya. Hinahanap mo to. Tara na. Yvette, bakit sira-sira ang damit mo? Hindi mo nagustuhan ang mga koleksyon ngayong taon? Siguro, hindi ko lang kayang bilhin ang mga iyon. Bakit naman? Binawasan ba ang baon mo? Pwede mong gamitin ang trust fund mo. Hindi ko nakita ang kotse mo kanina. Paano ka nakarating dito? Naglakad. Maaga akong gumising. Bakit hindi ka hinatid ng driver mo? Wala akong kotse o driver. Pwede kang sumakay ng motorsiklo. Wala rin akong isa. Naiintindihan ko na. Mas gusto mo ang eroplano. Nasira ang private jet mo kaninang umaga, di ba? Mahirap makipag-usap sa mga batang may pondo ng tiwala na ito. Ang makita kang may libro ay nagpapaantok sa akin. Ang mahihirap ay nabubuhay sa pamamagitan ng pag-aaral magbasa ng tao upang malaman ang kanilang mga gawi, gusto at ugali. Kung magaling ka rito, mapapapanig mo sila. Mamaya, nalaman ko. May termino para sa street smart na kasanayang ito, social attunement. At ang tatlong ito ay ang aking mga paksa ng pag-aaral. Isang buwan na at sa wakas ay may nararating na ako. Sa tatlong ito, si Cecilia ay isang maganda, inosenteng mayamang babae. Walang problema. Samantalang si Quinn ay mahirap basahin at maingat. Pareho silang nag-iisang anak at itinuring sila ng kanilang mga pamilya na parang mga prinsesa. Si Jasper ay medyo naiiba. Mayroon siyang isang matalinong kuya. Kumikilos siya
na parang wala siyang pakialam. Ngunit sa mga narinig ko, siya ay medyo insecure. Mahalaga sa kanya ang prinsipyo at katapatan. Minsan, natalo niya ang paborito niyang sports car sa isang taya, kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Xavier, at hindi man lang nagreklamo. Sa tatlo, siya ang pinakamadaling pakisamahan. Pagkatapos magbayad ng tuition at upa, halos wala na ang aking ipon. Ang pagkain ay nagiging problema na rin ngayon. Kailangan ko ng kumita mula sa mga mayayamang batang ito. Ang kailangan ko ay isang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Kumalma ka. Kami ay magkakaklase at magkakaibigan. Nagbibiro lang siya. Biro? Yan ba ang tingin mo sa biro? Biro? Yan ba ang tingin mo sa biro? Sabi niya, tanga ako. Narito na ang pagkakataon. Ikaw ang nagsabi na iniisip ng tatay mo na sobrang bobo mo para graduate at balak niyang ibigay ang kumpanya sa kapatid mo. Kung hindi mo gusto iyon, patunayan mong mali siya. Bakit mo ibinubuhos sa amin ang galit mo? Hindi ako mag-aalala kung nasa tamang landas ako. Yasba, paano kung turuan kita? Magtuturo? Titiyakin kong papasa ka. 200 piso kada oras lang. Teka, may tao pala sa klase natin na nag-aaral? Yvette, magaling ka ba sa pag-aaral? Pumasok ako sa paaralan na may pinakamataas na marka sa lungsod. Totoo ba? May top scorer tayo sa klase? Naku, malamang binili mo lang ang titulong iyan. Pwede bang bilhin iyon? Bakit hindi ko alam? Yvette, sobrang galing mo pala. Hulaan ko, walang pera, walang koneksyon. Ako ay isang mahirap na estudyanteng magaling sa pag-aaral. May mahirap na bata pala sa klase natin? Ano kung ikaw ang top scorer? Kahit ang mga top tutor ay hindi ako natulungan, at sa tingin mo kaya mo? Yes, yan ay. Hindi dapat ipagmalaki. Well, iba ako sa mga tutor na iyon. Tinuturo nila ang libro, pero ako ay nagtuturo ng survival. Kaya alam ko kung paano itulak ang limitasyon ng isang tao. Kunin ka halimbawa, hindi mo gustong mag-aral. Gusto mo lang patunayan sa tatay mo na hindi ka bobo at karapat-dapat kang magkaroon ng pwesto sa kumpanya? Tama? Ano? Sinabi ba ng tatay mo kung paano mo mapapatunayang hindi ka bobo? Sinabi niya. Kailangan kong pumasa sa lahat ng kurso at graduate ng nasa oras. Imposible. Imposible iyan. Ang pumasa kahit isang klase ay mahirap. Say, ipapangako ko tutulungan kitang pumasa sa lahat ng kurso sa isang buwan. 1 oras ng leksyon bawat araw. Kaya 30 araw, ang kabuuan ay 6,000. 6,000? Sige, babayaran kita ng 10 beses niyan. Pero bakit kita dapat pagkatiwalaan? 10 beses? Kailangan ko nang magpursige. Simple lang, magtaya tayo. Teya? Magaling ka sa away, tama? Magduelo tayo. Kung sino ang unang matumba, talo. Kung manalo ako, babayaran mo ang tuition. Kung matalo ako, nasa iyo ang aking kapalaran sa loob ng 4 na taon. Sang-ayon? Duelo? Sa awa ko? Sigurado ka ba diyan? Yvette, si Jazz ay mahina sa pag-aaral. Hoy, pero, magaling siya sa away. Payo ko sa'yo, huwag kang padalos-dalos dahil sa pera. 60,000 ay kaunting pera? Hindi ka panipaniwala kayong mga mayayaman. Siyempre, alam kong marunong lumaban si Jasper. Kaya ako tumaya. Wala siyang dahilan para tumanggi. At saka, mahalaga sa kanya ang image niya at hindi niya kayang ma-provoke. Jasper, hindi ka naman tatakbo, di ba? Sige, ikaw ang may gusto. Lalabanan kita. Naku, masama to. Pinaloko siya ng kahirapan. Dahil duelo ito, magtakda tayo ng patakaran. Una, kung sino ang unang bumagsak, talo. Pangalawa, freestyle, laban tayo ayon sa MMA rules. Ayos ba? Marunong ka ng MMA? Konti. Sige, ikaw muna ang sumuntok. Huwag kang magreklamo kapag malakas ang suntok ko. Naku!
Wala nang pag-asa para sa pagpapatuloy ng lahi. Paano mo ako sinipad yan? Jasper, talo ka. Sige, panalo ka. Salamat, amo. Siya nga pala. Nirecord ko ang tayaan natin sa phone ko ngayon lang. Kung babawiin mo ang salita mo, kailangan kong i-post ang video at ipaalam sa lahat, ang kahangahangang si Jasper ay natalo sa isang babae sa tayaan. Gayunpaman, magsisimula ang pagtuturo ng 4 ng hapon. See? Yvette, tinalagang tinakot mo ako kanina. Hindi ka ba natakot na baka saktan ka ni Jasper? Masaktan? Espesyalidad ko yan. Madalas ka bang nasasaktan? Dati. Sino ba ang hindi natatakot na masaktan? Pero kailangan ko pa rin gawin ang tayaan. Lahat may kahinaan. Mayaman o mahirap. At paano kung matalo ako? Iyan ang tungkol sa pagiging mahirap. Wala akong mawawala. Parang sa wakas, ako na ang may kontrol sa buhay ko. Kaya ang tanging posibleng sagot dito ay C sa teoryang 3 sistema. Pumili ka. Ito. Si, ikaw ang may gusto niyan. Hahamunin kita. Sagutan mo mismo ang tanong 3. Cecilia, sa tingin mo, makakapasa ba talaga si Jasper? Tamad lang siya. Hindi bobo. Hindi tungkol sa pagpasa. Tungkol ito sa kung sino ang makakapigil sa kanya. Bukod pa riyan, kung makakuha ka ng magandang marka, bibigyan ka ng magulang mo ng ilang milyong piso bilang gantimpala. Hindi mo ba gusto yon? Siyempre, gusto ko. Mas gusto pa ni Jasper yon. Inihahayag ko ang inyong mga marka sa unang semestre para sa lahat ng inyong major subjects ngayon. Malamang alam na ninyo ang resulta. Gaya ng inaasahan, maliban kay Yvette. Lahat. Lahat ay bumagsak. Miss, huwag kang malungkot. Sanay na kami. Bagsak. Oo, bagsak. Jasperzane. Pumasa? Yvette, tulungan mo rin ako. Gusto kong magmana ng negosyo ng pamilya ko. Nagbabayad si Jasper ng 1,000 kada oras. Magbabayad ako ng 500. 500, yan lang. Magbabayad ako ng 1,000. Ako muna tulungan mo. 3 beses ko yan. Marami akong pera. Lalagpasan ko lahat ng alok ninyo. Walang makakalaban sa akin dito. Tataasan ko lahat ng alok ninyo. Walang makakatalo sa akin dito. Sa loob ng 20 taon kong pagtuturo, walang estudyanteng nagbid para sa aralin na ganito. Ikaw? Ikaw? At ikaw? Lahat. Huminahon kayo. Kung gusto nyo talaga ng tutoring, isa-isa tayo. Ako. Sino una? Ako. Ako. Hindi pa ako tapos? At kumukuha ka na ng susunod na trabaho? Wala pa akong nakikitang binili mo. Kulang ka ba sa pera? Akala ko, sapat na sa iyo ang pumasa. Ako, Yvette. Ang kapatid ni Jas ay sobrang matalino. Nakapasok siya sa isang top college ng mag-isa at nagkamit pa ng PhD. Tingnan mo, si Jas ay laging nasa anino niya. Maaari mo bang
Tulungan siya, ng kaunti pa. Hindi naman. Kasing sama ng sinabi niya. Sabihin nating walang katapusang pera ang meron ako. Kaya, dodoblehin ko ang bayad mo. Para sa mga mayayamang batang ito, pera lang itong baon. Pero para sa akin, ito ay nagbabago ng buhay. Anyway, papalapit na ako sa aking layunin. Kapag nakaipon ako ng 1 million, mag-apply ako para sa exchange program at aalis na sa lugar na ito. Kalad ka rin siya papuntang banyo. Mas maganda pa ang restroom dito kaysa sa sira-sira kong inuupahan. Tapos na ang klase. Wala nang maraming pupunta rito. Binubuli ba niya ako? Sa tingin ko, hindi ko naman siya inaway. Kahit nung ipinagmamalaki niya ang gamit niya kahapon, mabilis ko siyang pinuri, sabi ko, ang ganda. Siguradong mahal yan. Alam mo ba kung ano ang relasyon ko kay Jasper? Ay naku, akala ba niya may gusto ako sa kanya? Magkakilala na ang pamilya namin noon pa. Muntik na kaming ipangako sa isa't isa noong bata pa kami. Miss Judd, nagkakamali kayo. Wala kami ni Jasper. Tigilan mo na ang dahilan. Tinulungan mo siyang pumasa sa lahat ng subject niya. Alam mo ba kung gaano ako nahiya? Kahit si Jasper pumasa, pero ikaw hindi, inihiya mo kami. Hindi na ako makatitig sa tatay niya ngayon. Ako lang ang nag-iisang anak sa pamilya namin. Hindi pa ako sinigawan ng tatay ko ng ganyan. Kasalanan mo lahat ito. Yvette Shaw, makinig ka. Kung si Jasper pumasa sa lahat, ako rin. Kahit magkano ang bayad niya sa'yo, doble ang ibibigay ko. At kung hindi ako pumasa, lulubog ka sa pera. Talaga? Bakit ka tumatawa? Nagdududa ka ba sa akin? Hindi. Naniniwala ako sa'yo. Gagawin ko ang makakaya ko para pumasa ka. Pero, pagkatapos muna ni Jasper ang session mo, okay lang ba sa'yo? Bahala na. Bibili ako ng apartment malapit sa campus. Maninirahan ka sa baba at pupunta ka kapag tinawag kita. Naintindihan? Oh, Miss Judd, salamat. Ayan, mas maganda. Paalam. Sina Quinn at Jasper pala ay frenemies. Mas madali pala siyang kausap kaysa inaakala ko. Yvette, swerte mo naman ngayon. Yvette, nahanap na kita sa wakas. Sa wakas, natagpuan na kita. Ang tapang mo naman, ha? Nag-aaral sa bagong syudad at lumipat ng paaralan. Inabot ako ng napakatagal para mahanap ka. Pinalaki kita, pinakain ka, at binayaran ang lahat. Hindi ka nagpadala kahit piso sa bahay. At tumakas ka na lang, Ibalik mo. ilalagay kita sa lugar mo. Jas, ano bang problema mo? Totoo bang nag-aaral ka? Hindi mo kailangang makipaglaban para sa iyong mana. Hindi mo ito makukuha. Sige, hindi ko gets. Puro ka sa pagmamana ng negosyo ng pamilya at wala ng iba. Tinanggap ko ang 1,388,000 para sa iyong pagpapakasal. Ang natitira na lang ay pumunta ka. Kaya babalik ka ngayong araw gusto mo man. O hindi, pigilan siya. Ano ang gagawin ko ngayon? Isakay siya sa kotse. Hindi tayo pwedeng mahuli. Si Yvette ba iyon? Mr. Clark, pinipilit ako ng tatay ko na magpakasal. Tulungan mo ako. Pakiusap. Humihingi ka ng tulong, walang makakapagligtas sa iyo. Paandarin mo ang kotse. Saan siya pupunta? Bakit ganyan siya hinawakan ng pamilya niya? Mukhang hindi siya yung spoiled na tipo. Baka ang mga mahihirap na pamilya ay mas malapit sa isa't isa. Huwag kang mag-alala, Jas. Isang araw,
ikaw at ang tatay mo ay maaaring yumakap din ng ganyan. Tigilan mo na ang walang kwentang satsat. Yaspa? Nakakadiri ka. Anong ginawa mo kay Yvette? Ano na naman problema mo? Tingnan mo mismo. Pinigilan mo ba siyang magturo sa akin? Bakit pa siya hihingi ng tulong? Quinn, ang lakas ng loob mong nakawin ang tutor ko. Ninakaw? Narinig mo na ba ang malayang kompetisyon? Kompetisyon? Sa tingin mo, kaya mo akong talunin? Sa ano? Pera lang naman iyan. Imposibleng hindi kayang pantayan ng pamilya ko ang sa inyo. Kung susulot tayo, kaya rin ng pamilya ko. Oo, hindi naman kami kapos sa pera. Mga guys, pwede bang tumigil na kayo sa pag-aaway? Pumapalayo na si Yvette sa campus. Baka may mangyari sa kanya. Nakuha ko ang asawa mo. Hintayin mo kami. Tigilan mo ang pagtitig. Walang darating para iligtas ka. Pwede kang tumalon kung gusto mo. Tingnan mo kung ano ang mangyayari sa'yo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaan kang makuha ang gusto mo. Tigilan mo yan. Magiging ayon ba sa akin ang mga bagay ngayong pagkakataong ito? Mr. Clark, pinipilit ako ng tatay ko na magpakasal. Tulungan mo ako. Isang buwan ko pa lang sila kilala at ang relasyon namin ay batay sa pera. Ang mga spoiled na mayayamang bata ba? Darating at ililigtas ako? Tony, aalis na tayo ng syudad. Iu, malapit na tayo sa mga biyenan mo. Tigilan mo ang pagtatampo. Lakasan mo ang loob mo. Hoy, baliw ka ba? Bagalan mo. Yan ay isang Lamborghini. Tamaan mo yan. At tapos na tayo. Bakit napakaraming mayayaman? Bakit wala ako sa kanila? Sa tingin mo sa'yo, ang kalsadang ito? Toby, tingin. Tumingin sa unahan. Tony, ano ngayon? Ilok ang kotse. Ilok lahat. Yvette, wala akong pakialam kung anong trip mo. Wala kang pupuntahan. Tony, Hoy, anong ginagawa mo? bitawan mo ako. Ano bang gusto mo? Ito ay carnapping at robbery. Illegal ito. Yang basura mong van ay hindi katumbas ng isa kong gulong. Sabi mo ninanakawan kita? Saan mo dadalhin si Yvette? Dadalhin ko siya pa uwi para pakasalan. Anong pake mo? Bakit mo kami pinipigilan? Dahil kaklase namin siya. Yvette, huwag kang mag-alala. Ilalabas ka namin dito. Hoy, Tony, marami kang nakaaway na mayayaman. Kung alam ko lang, hindi na sana ako sumama. Duwag ka. Si, gusto mo akong guluhin ha? Tatawag ako ng pulis. Tingnan natin kung anong klaseng mga tambay kayo. Sino ka ba?
para pigilan ako. Gusto mong malaman kung sino ako? Ako ang pinakamasama mong bangungot. Gusto mo bang tumawag ng pulis? Iveta, bakit siya ganoong nagmamadali na ipakasal ka? Ipinagpapalit niya ako ng 380,000 para makatulong sa kanyang pinakamamahal na anak na lalaki na bumili ng bahay. Narinig mo ba iyon, Mr. Jackson? Pakibigyan siya ng konting law 101. Ang iyong mga aksyon. Malubhang lumabag sa kalayaan ni Yvette Shaw. Iyan ay labag sa batas. Ang aking kliyente ay namagitan upang gawin ang tama. Narinig mo iyon, hindi ba? Ginagawa ko ang tama. Sige, tumawag ka ng pulis at tingnan natin kung sino ang aarestuhin nila. Seryoso ka ba? Ama ako ni Yvette at si Ryan ay kanyang kapatid na lalaki na nagpapatuloy ng apelyido ng aming pamilya. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ano naman kung ipakasal ko siya para sa pera at ibigay sa kanyang kapatid na lalaki? Ano ang kinalaman mo diyan? Alam mo ba, kahit ang mga pulis ay hindi maaring makialam sa mga gawain ng aming pamilya? Sinasabi ko sa iyo, maliban kung patayin mo ako, walang sino man ang makakakuha sa kanya. Hindi ko kaya ang mga lalaking tulad mo. Walang pera at walang kapangyarihan, pero kumikilos na parang mayroon kang isang trono na ipapamana. Ang tanging bagay na maaari mong ipamana ay itong sirang van. Salamat, mga kaibigan. Punasan mo ang mukha mo. Puro sipon at luha ka. Kadiri. Sa bagay, nawalan tayo ng oras. Ibabawas ko ang bayad mo. Naunawaan ko, binibining Judd. Tara na, Yvette. Sumagi sa akin. Huwag mo akong hawakan. Marunong akong ng sining ng pakikipaglaban. Huwag mo akong hawakan. Pre, pakiusap. Pre, teka. Yvette, ano ang iniisip mo? Iniisip ko kung bakit niyo ako tinulungan. Tumulong sina Jasper at Quinn dahil tinuruan mo sila. Para sa akin, ito ay dahil tinawag mo ako isang babaeng matamis at makulit sa iyong mga tala. Ano? Anong notes? Hindi ko maintindihan. Relax, hindi ako magsasabi kahit kanino. Sa totoo lang, bago ako magsampu, naging mahirap ang buhay namin. Nakita ko ang mga magulang ko na ginawa ang lahat para mabuhay. At naalala ko sila sa'yo. Kaya, naiintindihan kita. Walang masama sa pagkita ng sarili mong pera. Mas importante, wala kang sinaktan. Sa halip, si Jasper ay gumagaling sa eskwela at sa kanyang tatay dahil sa tulong mo. Yan ang mahalaga, di ba? Pero, hindi talaga ako isang boba at cute na babae. Baguhin mo yan sa notes mo o magagalit ako. Sige, ipapangako kong aayusin ko. Alright, tigilan na ang pagmumukhang nagulat. Huminga muna, tapos maghanda na magturo. Iwan mo na yang mga gamit. Marami akong damit hindi ko pa nasuot at luma na sila. Itatapon ko na sana. Bibigyan kita. Salamat. Masasanay ka rin. Ganyan talaga siya. Masakit ang dila, pero malambot ang puso. Alam ko, Yvette, sasama ako mamaya kay Quinn para mag-aral. Hindi mo na kailangan pumunta ng paulit-ulit.
Sige, tara na. Huwag mong istorbohin si Yvette. Magpahinga ka, bye. Lock the door. Iveta, talagang nagkamali ka. Hindi mo inasahan kung gaano kasama at kabait ang mga tao. Hindi mo pwedeng ulitin ang pagkakamaling yan. Hindi nila yan kakalimutan. Kailangan ko ng plano. Kumusta? Istasyon ng TV. Gusto kong mag-report ng Anonymous. Paano naman pinayagan ng walang utang na loob na bata na saktan ka ng ganyan? Day, paano ko ngayon babayaran ang down payment ko? May kilala siyang mayayaman. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin. Ikaw na mismo ang kumuha ng pera. Ayokong masaktan. Tony, lalaki ba o babae ang mga mayayamang iyon? Bakit nila siya tinutulungan? May mga lalaki at babae. Ang sumira ng bintana ng kotse ay lalaki. Nakuha ko lahat sa dashcam ko. Matibay na ebidensya. Malamang nakipagrelasyon ng babaeng iyon sa mayaman. Bakit pa nila siya tutulungan kung hindi? Ngayong nabanggit mo. Oo, parang tama nga. Malamang mag-aasawa siya ng mayaman. At tatalikuran tayo. Tatalikuran tayo? Wala kang pagkakataon. Oh. Bahagi siya ng pamilyang Shaw. Bawat sentimo na kitain niya ay sa atin. Haharapin ko siya. Teka, honey. Kung pumunta ka, baka saktan ka rin nila. Bakit matatakot? Guguluhin ko ang mga bagay-bagay at palalakhin pa. Yvette. Lintik ka, Yvette. Kaya pala hindi ka umuuwi? Nakahanap ka ng mayaman at iniwan ang pamilya. Paano kami nagkaroon ng walang utang na loob na bata tulad mo? Hoy lahat, husgahan niyo ito. Husgahan. Ayaw umuwi ng anak ko pagkatapos makipagrelasyon sa mayamang lalaki. Ano? Paano niya nagawa iyon? Itong anak ko ay laging mayabang. Ginawa namin ang lahat para sa kanya. Pinalaki ko siya sa pagtitinda ng gulay. Ngayon, akala niya hindi kami sapat at pinuputol na ang ugnayan namin. Mukha siyang mabait at inosente, pero bulok sa loob. Tama. Palagi mo akong pinapakain ng bulok na gulay at si Ryan lang ang may karapatang kumain ng karne. Hoy, tigil! Nakita mo? Huwag maniwala sa mga kasinungalingan ng walang pusong babaeng ito. Pumunta ang tatay niya para iuwi siya kahapon. Tingnan! Alam mo ba ang ginawa niya? Pinakuha niya ang kanyang mayamang nobyo, na pinalo ng husto ang tatay niya hanggang sa kalahating paralitiko. Yvette, hindi ito tama. Sina nanay at tatay ay laging pinakamabuti sa iyo. Tingnan, mayroon akong video proof sa aking phone. Sabihin mo sa akin, paano naging ganito kalupit ang isang anak? Nakakahiya sa pamilya. Ang walang hiya. Siya ay pera lang ang habol at sinaktan pa niya ang tatay niya ng ganito. Maniniwala ka bang estudyante siya sa eskwelahan natin? Dapat tayong magprotesta at ipatalsik siya. Oo, palayasin siya. Palayasin siya. Palayasin siya. Oo, palayasin siya. Palayasin siya. Kayo talaga, hindi makapaniwala. Narinig mo ba iyon? Kapag napalayas siya, kailangan niyang umuwi. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Pero pakiusap, huwag niyong palayasin ang anak ko. Gusto ko lang siyang magising sa katotohanan. Imposible. Ang mga tulad niya ay hindi dapat dito. Kailangan niyang umalis. Palayasin siya. Palayasin siya. Anong nangyayari? Ang ingay.
Palayasin siya. Paano niya nagawa ito? Anong ginagawa mo dito? Yas, masama ito. Ang mga magulang ni Yvette ay nag-eksena. Binaliktad nila ang buong kwento noong isang araw. Sabi nila, mayaman ang nililigawan niya na nanakit sa kanila. Ano? Tutulungan ko siya. Jas, teka, Ano? ikaw ang mayaman. Ako? Nakuha ka nila sa video na sinisira ang bintana ng kotse. Wala nang paraan para makalusot ka ngayon. Hindi ko kayang manood lang at walang gawin. Baliw ka ba? Sabi nila, ginagamit niya ang mayaman. Kung pupunta ka doon, mapapatunayan mo lang iyon. Pero, Eksakto, Jasper. Matalino si Yvette. May plano siya. Teka lang, at tingnan natin. Kung hindi niya kayang hawakan ito, lahat ng tulong natin sa kanya dati ay walang kabuluhan. Palayasin siya! Ang kapal ng mukha niya! Oras na. Dapat nandito na sila ngayon. Mawalang galang. Sino si Yvette Shaw? Ako, Nandito na ang TV crew. Miss Shaw, sa wakas nakita na kita. Reporter ako at gusto kitang ma-interview. Anong nangyayari dito? Miss, dumating ka sa tamang oras. Dapat mo talaga siyang interviewin. Mayabang siya, nakipagrelasyon sa isang mayamang lalaki, at pinagpalo pa ang tatay niya hanggang sa maging kalahating paralitiko. Ano? Sigurado ka ba? Siyempre, sigurado ako. Ako ang nanay niya. Ang buong pamilya namin ay nabubuhay sa pagtatrabaho ng tatay niya sa paggawa. Hirap na kami ngayon. Ikaw, pamilya ni Miss Shaw? Ha? Anong pagkakataon naman? Nakatanggap kami ng anonymous na tip na si Miss Shaw ay inabuso ng kanyang mga magulang na may kinikilingan. Nagsumikap siyang makapasok sa kolehiyo, pero hindi ninyo siya pinayagang pumasok. Lumipat siya sa isang internasyonal na paaralan para magtutor ng mga mayayamang bata para kumita. At ngayon pinipilit ninyo siya na umuwi at magpakasal para sa pera. kumusta? Istasyon ng TV po ba ito? Gusto kong mag-ulat ng hindi nagpapakilala. Hindi kami sigurado kung papayag kang ma-interview. Buti na lang makakapag-usap tayo ng personal ngayon. Pakitingnan. Totoo ba ang video na ito? Ano? Ang delivery mo, ang tagal mo. Mangyaring mag-iwan ng magandang review. sige, nakuha ko. Salamat. Sa una, kinunan ko ito para sa aplikasyon ko ng scholarship. Sino ba naman ang mag-aakalang gagamitin ko ito para dito? Nakakatawa kung paano gumagana ang buhay. Hindi ba yung estudyanteng yon ang mayamang sumira ng kotse? Bakit kailangan pa niya ng tutoring? Oo, walang kwenta. Paninirang puri ito. Sinusubukan nila siyang lokohin para makakuha ng mga regalo sa kasal. Ngayong nandito na kayong lahat, may iba pa ba kayong sasabihin? Peke yan. Peke lahat yan. Kami ang nagsasabi ng totoo. Oo, peke lahat. Hindi kayo pwedeng makinig lang sa isang panig. Talagang nabugbog ako. Anong nangyayari? Ako si Ginoong Clark mula sa opisina ng admisyon at inaprubahan ko ang aplikasyon ni Yvette. May maitutulong ba ako? Ikinagagalak kong makilala ka. Isa akong reporter. Pumunta ako rito para interview si Yvette. Nagtuturo siya sa mga kaklase niya para kumita ng pera. Alam mo ba ito? Pumunta talaga ako rito para sa kanya tungkol dito. Yvette, magaling ang ginawa mo. Kamakailan, tinuturuan mo ang mga estudyante dito. Lalo na si Xavier mula sa video. Agad ang resulta. Puno ang school namin ng mayayamang bata. Ang vibe dito ay nagbago ng husto simula nang dumating ka. Maraming magulang ang tumawag sa amin. Nag-alok ng mga donasyon. Pinasaya mo kami. Kaya nagdesisyon kaming bigyan ka ng 100,000 na scholarship. Salamat, Mr. Clark. Suwa, Mayuan? Mr. Clark, kami ang mga magulang ni Yvette. Pwede bang i-transfer mo ang scholarship sa amin na lang? Ang tapang mo naman. Inakusahan mo si Yvette na may sugar daddy at ngayon gusto mo pang nakawin ang scholarship niya? Ano? Yvette, hindi ba sila ang pamilya mo?
Bakit kanila inaakusahan ng ganyan? Mr. Clark, mahaba ang kwento. Komplikado ang pamilya ko. Ang kapal ng mukha. Ito ay usapin ng pamilya namin. Sino ka para makialam? Nasaan ka? Noong nagtatrabaho siya para sa tuition. Tama, Wala kaming choice. Mahirap kami. ang anak mong lalaki ay may bagong iPhone at naka-latest na sneakers pa. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Ako ang anak nila. Iba yun. Kami po ang legal na tagapag-alaga niya. Kailangan ninyong ibigay sa amin ang scholarship. Kung hindi, iuulat namin ito sa mga pinuno ng eskwela at sa Department of Education. Sige lang, sa huli, alam ng tao kung ano ang tama. Tingnan natin kung hanggang saan kayo. Huwag kang mag-alala, Yvette. Sumusuporta sa'yo ang eskwela. Halika, isasama kita sa loob. Salamat, Mr. Clark. Huwag kang umalis, Yvette. Ikaw na naman. Umalis ka. Susundan ko si Yvette. Kayo, Kung mang-istorbo kayo kay Yvette ulit, ako'y. Ikaw. Tinatawag mo ba talaga ang sarili mong ina? Jazz, sa susunod mag-isip ka muna bago kumilos. So, peke rin ba ang pagkaparalisa mo? Wala talaga kayong hiya. Parilin mo! Wag! Wag! Tay, Huwag kang tumakbo. Hintayin mo ako. Mukhang hindi na ako kailangan dito. Iveta, iba talaga ang pamilya mo. tinulungan niyo na naman ako. Pagbubutihin ko pa ang pagtuturo sa inyo. Sa wakas, makakaalis na ako sa lugar na ito at mag-aaral sa ibang bansa. Mr. Clark, gusto kong isumite ang aking application para sa exchange program. Ipagpapatuloy ko ang aking pag-aaral sa Howard. Binabati kita. Dapat mong magpaalam sa iyong mga kaklase. Sobrang emosyonal ba iyon? 1 taon pa lang mula nang lumipat ako rito. Kausapin mo sila. Huwag kang magsisi sa hindi mo ginawa. Kayong lahat. Yvette, tatakas ka ba nang hindi mo kami sinasabihan? Hindi naman talaga maganda yan. Tama, Yvette. Pagkatapos ng buong taon na ito, hindi ba dapat magkaibigan na tayo ngayon? Representante ng klase. Teka, hindi. Yvette, binabati kita. Gusto kong sabihin sa'yo. Kung balak mong bumalik at magtrabaho pagkatapos mong graduate, pwedeng pumunta ka sa Zane Corp. Sa tingin ko, talagang mabuti kang tao. Jasper, parang ang kumpanya mo ay makikipagkompetensya sa akin. Nareserve ko na si Yvette. Anong problema mo? Ano bang problema mo, weirdo? Hindi mo ba masabi na? Salamat guys. Salamat sa inyong lahat.
Salamat sa pagtulong ninyo sa akin na marating ito. Yvette, hihintayin kita. Dapat kang bumalik. Yvette, dapat kang bumalik. Mangako tayo na magkita tayo sa 3 taon. Paano kaya? Akala ko gusto rin ni Yvette ng Masters. Hindi ba tatagal yun ng 5 taon? Kaya mangako tayo sa isa't isa na magkita ulit sa 5 taon. Good luck. Pinili kong mag-aral ng abogasya pagkatapos mag-abroad. Natapos ko ang master's ko sa Minora sa loob ng 5 taon. Kumuha ako ng lisensya sa abogasya sa Minora at Daria. Pinili ni Cecilia na magpatuloy sa postgraduate studies sa Howard at unti-unti kaming naging magkaibigan. Kami ni Cecilia ay umuwi ngayong araw. Sa wakas, matutupad na ang pangako naming ginawa 5 taon na ang nakalipas. Tigilan mo na ang pagtitig sa sarili mo, Jasper. Baka maakit mo pa si Cecilia. Ang kapal ng mukha mo. Nasa Minora ka rin naman. Hiniling ko sa iyo na tulungan ako, pero hindi mo ginawa. Wala akong pagkakataon. Pareho kaming. Nandito na sila. Jasper, Xavier, matagal-tagal din. Yvette, matagal. Matagal-tagal din. Jasper, naging invisible ba ako? Bakit hindi mo ako binati? Umuwi ka naman tuwing bakasyon. Ilang beses tayo nagkita. Kaya pala, sapat na ang pagkikita natin. Pero, panaginip mo lang ang iba. Naiintindihan ko na. Salamat. Nasaan si Miss Judd? Busy ba siya? Nakakapagtaka. Sabi niya darating siya. Miss Judd, Tama na ang chika. Ito ay emergency. Sumama ka sa akin. Ngayon na. anong nangyari? Nalaman ko lang na may 2 illegitimate sons ang tatay ko sa ibang bansa. Kaya, Miss Judd, sinasabi mo bang ang tatay mo ay nasa koma kamakailan? Yung 2 anak na lalaki ay kinuha ang trust na itinakda ng tatay mo para pumasok sa kumpanya bilang mga tagapamahala? Gusto pa nilang hatiin ang mga bahagi, di ba? Ako ang nag-iisa niyang anak na babae sa loob ng maraming taon. Hindi ko inaasahan na ang tatay ko ay gagawin sa akin ang ganito. Ang nanay at tatay ko ang nagtayo ng kumpanya na ito, at ngayon gusto ng mga talunan na iyon ng bahagi. Wala silang makukuha. Ano ang balak mo? Humingi na ako ng payo, ngunit ito ay isang komplikadong legal na issue. Kailangan ko ng isang may kakayahan at mapagkakatiwala ang abogado na kumatawan sa akin. Pero, hindi ko pa nahahanap ang tamang tao. Miss Judd, ano naman ako? Yvette, siyempre nagtitiwala ako sa iyo. Pero, ang kanyang trust ay itinakda sa Minora. Kailangan niya ng isang taong lisensyado sa parehong bansa. Maswerte ka, meron akong pareho. Perpekto yan, Yvette. Pumunta ka sa kumpanya ko bukas. Ang oras ay pera. Tara na ngayon na. May impormasyon ka ba sa 2 anak na lalaki? Oo, dadalhin kita sa bahay ko ngayon. Wow, sandali. Aalis ka na ngayon? Ano ang tungkol sa ating 5 taong pangako? Hindi pa tayo kumakain ng sabay. Ang labanan sa mana ay malaking bagay. Sino ang may oras kumain? Ang iyong bulaklak. Huwag kang magalit. Bumalik na si Yvette. Palaging may oras mamaya. Ikaw, alam mo rin ba? Hindi ako bobo. Sigurado ako na si Miss Judd lang ang hindi nakakaalam nito.
Kumusta? May ideya ba? Pupunta sila sa kumpanya bukas. Kung wala tayong plano, malalagay sa alanganin ang posisyon ko. Hindi ko masasabi para sa iba, pero isa lang ang sigurado. Hindi dapat pumasok ang dalawang iyon sa Judd Corp bukas. Talaga? Hindi ka ba ang pinakamamahal kong kapatid na si Quinn? Bakit parang marami akong mga escort? Charles, ayon sa trust ni tatay, magiging magkapantay tayong partners sa kumpanya. Siyempre, dapat siya ang mag-escort sa atin. Kayo dalawa. Miss Judd, huwag na po kayong manampal tulad dati. Magtiwala ka sa akin. Sige, umurong kayo. Pasensya na. Kayo dalawa, hindi kayo maaaring pumasok sa Judd Corp ngayon. Quinn, saan mo nakuha ang babaeng ito? Sobrang loyal niya. Di ba? Sobrang loyal. Puta ka lang. Hindi mo alam ang hangganan mo. Paano mo naharang ang mga amo na pumasok sa kumpanya nila? Umalis ka. Hindi mo aasahan ang karunungan mula sa mga mangmang. Si Yvette, ang legal director ng kumpanyang ito. Okay, legal director ha? Dapat alam mo ang batas. Personal na pinirmahan ng tatay ko ang trust na ito. Malinaw na nakasulat dito. Pag pumanaw siya, hatiin namin tatlo ang shares niya ng pantay. At saka, si Enya at ako ay makakasali sa board of directors kapag nasa tamang edad na kami. Nandito kami para isakatuparan ang trust niya. Talagang pirma ni tatay iyan. Plano na niya ito noon pa. Gusto niyang makipaglaban sa akin ang dalawang bastos na ito para sa mana. Narinig mo iyan, Miss Legal Director. Paano naglakas loob ang empleyadong tulad mo na harangan ang mga amo na pumasok? Umayos ka. Sayang, ginagawa ko lang ang trabaho ko at sumusunod sa batas. Pareho kayong hindi makakapasok sa Judd Corp ngayong araw. Hindi bukas, ni sa makalawa. Idemanda mo ako kung kaya mo. Sino ka para sabihin iyan? Baliw ka ba? Ito ang trust na pinirmahan ng tatay ko mismo. Subukan mo kaming pigilan. Oo, mayroon kayong trust na pinirmahan ni Mr. Judd. Pero pinirmahan niya iyon sa minora. Ayon sa batas, ang trust ay dapat isalin at notaryuhan dito bago ito maging valid at maipatupad. Karaniwan, ang prosesong ito ay tumatagal ng mga 5 araw. Sa madaling salita, hindi kayo makakapasok sa Judd Corp sa loob ng 5 araw. Gumagawa-gawa ka lang ng kwento. Sinabi ko na sa iyo, idemanda mo ako kung hindi ka sang-ayon. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit sinong abogado ang kunin mo, sasang-ayon sila sa sinasabi ko. Kasalanan mo ito dahil sa sobrang tiwala mo. At hindi ka naghanda. Siya, hindi ko ito tatanggapin. Hahanap ako ng ibang abogado ngayon. Tingnan na lang natin. Basura ka. Sibak ka. Charles, ikaw ba? Si Quinn, wala kang awa. Umupa ka ng kahina-hinalang abogado para lang guluhin kami. Sa susunod, huwag kang magreklamo kung iiwan ka namin kapag hinati-hati ang mana. Ang mga magkakapatid lamang na galing sa iisang ina ang tunay na magkakapatid. Karapat-dapat ka ba dito? Ikaw. Papasok kami ngayon kahit ano paman. Tingnan natin kung kaya mong. Sino mang subukang pumasok ng walang pahintulot ay haharap sa batas. Miss Judd. Anong nangyayari dito? Wendy, dumating ka sa tamang oras. Sinusubukan ng dalawang buitreng ito na pumasok sa Judd Corp. Bilang pangkalahatang kalihim, maglabas ng pahayag
na nagsasabing hindi sila makakapasok nang wala ang pahintulot ko. Ang mga empleyado rito ay hindi rin maaaring makipag-usap sa kanila. Pero Miss Judd, sila ay mga anak ng tatay mo. Ikaw si Miss Durden, tama? Ako si Yvette, ang legal director. Sumusunod lang kami sa batas. Kapag nanotaryo na ang trust ni Mr. Judd, maaari silang legal na pumasok sa Judd Corp. Ito, Sige, maglalabas ako ng pahayag. Gayunpaman, Miss Judd, sa tingin ko hindi mo dapat paigtingin pa ito. Paigtingin? Sumusunod lang ako sa batas. Bakit ako mag-aalala? Kung lumala ang sitwasyon, magkita na lang tayo sa korte. Sige, Quinn. May tapang ka. Ipapanotaryo namin ito ngayon. Enya, alis na tayo. Ibalik mo yan. Pupunta na ako sa trabaho. Yvette, magaling ka talaga. Kung wala ka, magagalit ako sa 2 buitreng iyon. ito ay pansamantalang pag-aantala lamang. Babalik sila sa loob ng 5 araw. Kailangan nating gumawa ng plano agad. Sige, tatawagin ko ngayon ang pulong kasama ang mga ehekutibo. Ano sa tingin ninyo ang dapat nating gawin? Wendy, ikaw ang pinakamatagal na nakakakilala sa tatay ko. At isa ka sa pinakatapat naming empleyado. Ikaw na mauna. Miss Judd, sa aking palagay, sila naman talaga ang mga biological na anak ng tatay mo. At saka, sa kanyang trust, nakasaad na iiwan niya sa inyo ang 3 pantay na bahagi. Dapat din silang maging miyembro ng Board of Directors. Sa tingin ko, dapat nating igalang ang kanyang kagustuhan. Sumasang-ayon ba ang lahat kay Wendy? Hindi siya mali. Dapat nating igalang ang kagustuhan ni Mr. Judd. Lumabas. Lumabas. Kayong lahat, bingi ba kayo? Hindi nila ako nirerespeto. Ang tatay ko lang ang pinakikinggan nila. Ang tanga ko talaga. Yvette, ano ang gagawin natin? Madali lang yan. Dahil hindi pabor sa atin ang mga direktor, lalapit tayo sa mga taong talagang nagtatrabaho. Hanggat makumbinsi natin ang mga pangunahing empleyado na umalis sa kumpanyang ito, ang Judd Corp ay magiging isang basyong kumpanya. Ano pang hinihintay natin? Magsimula na tayo ngayon. Hindi pa tayo pwedeng magsimula. Pinaghihinalaan ko na ang 2 yon ay naglagay ng espiya sa Judd Corp. Ano? Espiya? Miss Judd, sa tingin mo ba posible na ang tunay na ina nila ay talagang nagtatrabaho para sa Judd Corp? Sa tingin mo ba posible na ang tunay na ina nila ay talagang nagtatrabaho para sa Judd Corp? Ano? Totoo iyan. Hindi ko naisip iyan dati. Sa mga nakaraang taon, ang tatay ko ay nasa bahay o nasa trabaho. Halos hindi na siya nagtatravel para sa trabaho. Kung gusto niyang mag-cheat, malamang ginawa niya iyon sa isang tao mula sa Judd Corp. Yvette, sino sa tingin mo kaya iyon? Sa tingin ko, ang tunay na ina nila ay ang General Secretary ng Judd Corp, si Wendy Durden. Wendy? Siya ang matalik na kaibigan ng nanay ko. Yvette, bakit ganyan ang tingin mo? Noong nagtatalo tayo kina Charles at Enya sa baba, nakita ko si Wendy na nagsesenyas sa kanila gamit ang kanyang mga mata. Kaya, tiningnan ko ang record ng pagdalo ni Wendy sa pulong. Si Charles ay 25 taong gulang at si Enya ay 23 taong gulang. Sa parehong taon na sila ipinanganak, si Wendy ay nag-leave ng 6 na buwan dahil sa personal na dahilan. Ang 4 na buwang pagbubuntis ay hindi masyadong halata. At kung isasama ang 6 na buwang leave, maaari niya silang maipanganak nang walang nakakaalam.
Nagkaroon pa siya ng sapat na oras para magpahinga. Kaya siya iyon. Ngayon, kailangan pa natin ng konkretong ebidensya. Sa ganoong paraan, maaari nating tanggalin si Wendy at palayasin siya sa Judd Corp dahil sa pagtatago ng kanyang relasyon kina Charles at Enya para makagambala sa pamamahagi ng shares ng kumpanya. Sinasabi mo bang susuriin ang DNA ni na Wendy at ng dalawang bastardo na iyon? Madali nating makuha ang buhok ni Wendy. May ilan sa kanyang opisina. Gayunpaman, ang dalawang bastardo na iyon ay magiging maingat. Paano natin makukuha ang kanilang DNA? May ideya ako. Oras na. Kung maibabalik man ni Miss Judd ang yaman ng kanyang pamilya, depende sa kung makukuha ninyong dalawa ang DNA ni na Charles at Enya. Oras mo na para sumikat. Sinusubukan mo bang abusuhin ang magagandang itsura namin? Pangaakit ito. Jasper, sigurado ka bang magtatagumpay ka? May mas magandang termino kaysa seduction, social engineering. Kayo dalawa ang mga inhinyero sa likod ng plano natin para talunin ang dalawang iyon. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Wala ka bang mata? Pasensya na. Huwag mo nang alalahanin. Pwede ba kitang ilibre ng kape? Hindi kita papayag na gawin yun. Walang problema. Hindi kailangang mahiyain. Siyempre, kaya mo. Tara. Jasper, kaya mo ba talaga? Wala akong hindi kaya. Pasensya na at nahuli ako, Miss Judd Jazz. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ni Yvette na hindi ka mapagkakatiwalaan, kaya nandito ako bilang backup. Ano? Bakit hindi niya ako pinagkakatiwalaan? Tigilan na yan. Aalis na siya. Ang mga lalaki ay napaka hindi mapagkakatiwalaan. Cecilia, tama ba ginagawa ko? Hindi ko na kailangan magtanong para malaman na bumagsak ka. Muntik na tayong magtagumpay. Si Jasper ay mukhang tipo ni Enya, pero talagang naaakit siya sa kanya, kaya itinulak siya ni Jasper palayo. Tapos, iyon na. Jasper, single ka. Bakit ang dami mong arte? Sino ang pinagtatapat-tapatan mo? Nasayang mo ang magandang pagkakataon. Hindi. Ako. Bahala na. Bumagsak pa rin ako. Wala nang saysayang magtalo. Pasensya na, Yvette. Hindi ako nakatulong. Yvette, makakaapekto ba ang pagkabigo natin sa plano? Salamat sa... Cecilia? Nagulat? Si Charles ay manyak. Kung nagkaroon pa ako ng mas maraming oras sa kanya, baka mapakalbo ko siya. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay ng resulta ng DNA test. Pagkatapos, makakaharap natin si Wendy. Nanay, si Queen ay hindi gumagawa ng kanyang mga karaniwang kalokohan, tama? Tulad ng paglilipat ng shares o ano? Huwag kang mag-alala, nandito pa ako. Lahat ay dadaan muna sa akin. Wala siyang magagawa sa ilalim ng aking pangangasiwa. Hintayin na lang na matapos ang notaryo. Pagkatapos, makukuha natin ang nararapat sa atin. Mahusay. Salamat, nanay. Miss Judd, ano ang tila problema? Wendy, may sasabihin ka ba para sa iyong sarili? Hindi ko naisip na ikaw ang kabit ng tatay ko. Ikaw ang matalik na kaibigan ng nanay ko. Kung wala siya, hindi ka makapasok sa Judd Corp o makarating ng ganito kalayo. Paano mo nagawa ito sa kanya? Queen, inaalagaan ko kayo ng tatay mo para sa kanya dahil ako ang matalik niyang kaibigan. Hindi mo ba naaalala?
Noong bata ka pa at napakasakit ng nanay mo, inalagaan kita. Tumahimik ka. Noon mo sinimulang dayain ang tatay ko. Walang puso, malupit na pokpok. Hindi masama. Paano mo nakuha ang buhok ni Charles? Ang anak mo ay hindi kasing tuso mo. Hindi naman mahirap. Matalino ka, Miss Shaw. Gusto kita. Kapag sumali na sina Charles at Enya sa kumpanya, sasabihin ko sa kanila na bigyan ka ng magandang promosyon. Hindi na kailangan. Nagtatrabaho ako para kay Miss Judd. Hindi lang ako subordinate niya. Kaibigan din ako niya. Wende, nasibak ka na. Iimpake mo ang gamit mo at umalis ka na dito. Huwag kang magpadala. Sa 3 araw, babalik ako kasama ang anak kong lalaki at babae. Wala nang makakapigil sa amin. Babawiin ko ang nararapat sa amin. Kukunin ko ang nararapat sa atin. Ying, Yud. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Tama ka. May ipapakuha akong magpapadala sa atin ng lahat ng mga file ng kumpanya ngayon. Kukuha agad tayo ng inventaryo ng asset para sa paglipat. Tutulong din kami. Tatlong magkakasunod na gabi kaming puyat. Hindi ko na kaya ito. Tigilan mo na ang pagrereklamo. Tayo ka. Nauubusan na tayo ng oras. Siguradong papunta na sina Wendy at ang kanyang 2 bastos. Yvette, Gienge, Judd, ilan na bang asset ang na-transfer natin sa ngayon? Mga 50% ng mga ito. Ang Judd Corp ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Ibig bang sabihin na kaya pa nilang ipaglaban ang natitirang 55 bilyon? Sapat na nakatulong si Yvette sa pag-save ko ng 50 bilyon. Ako ang may kasalanan. Sa pagiging masyadong mapaniwalain. Akala ko mahal talaga ako ng tatay ko, ang kaisa-isa niyang anak na babae. Quinn, kaming 3 ay narito para kunin ang nararapat sa amin. Sa iyo ba talaga? Ang Judd Corp ay palaging kay Quinn. Ito ay pagnanakaw. Oh, Ikaw, nagtatrabaho ka para kay Quinn. Kung hindi lang kayo dalawa naging tanga para mahulog sa kanilang mga panlilinlang, hindi makukuha ni Quinn ang DNA test na iyon. Quinn, nakuha mo na ang lingga at 50 bilyon. Dapat masaya ka na, di ba? Masaya? Basta't buhay ako. Kahit na kailangan ng matinding hakbang, hindi ko kayo hahayaang kumuha kahit 1 sentimo. Kalokohan. Ang tiwala ni tatay, 220 espesyal na selyo ay napirmahan na ng legal na notaryo. Maaari na itong isakatuparan. Mula ngayon, si Enya at ako ay nasa lupon ng mga direktor. Para sa iyo, Quinn, wala ka ng pagkakataong maglaro ng mga panloloko. Tama iyan. Magkakaroon kami ng kaparehong kapangyarihan mo mula ngayon. Kung maglalaro ka pa ng mga panloloko, itataboy ka namin sa kumpanya. Panaginip lang iyan. Sapat na! Tigilan na ang pagtatalo. Tama ka. Ayon sa trust ni G. Judd, kayong dalawa ay maaring pumasok sa lupon ng mga direktor. Gayunpaman, ang kanyang mga bahagi ay ililipat lamang pagkatapos siyang ideklarang patay. Huwag masyadong ma-excite. Gaano pa kaya katagal siyang mabubuhay? Ikaw, Charles, tatay mo siya. Hindi mo masasabi iyan. Miss Shaw, sinasabi mo bang hindi ka uurong at hindi titigil hanggat matatalo mo kami? Ang sinasabi ko ay, huwag magbilang ng manok bago mapisa. Dahil nandito kayo, bilang 2 bagong shareholders, maaari ninyong linisin ang gulo na ito. Tara na, Miss Judd. Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ako ng pulong ng lupon upang ipahayag na sina Enya at Charles ay shareholders na ngayon. Sana ay pumunta ka, Quinn.
Miss Yud. Iuwi mo siya. May tatakbuhin akong gawain. Yvette, susunduin kita. Hindi na kailangan. Binigyan ako ni Miss Judd ng kotse bilang bonus. Mauna na kayo. Yvette, hihintayin kita sa bahay. Paalam. Yvette. Yvette, ikaw talaga. Tony! Hoy, Tony! Halika dito! Bumalik si Yvette? Wow, Yvette, bumalik ka. Naku, natutuwa ako na bumalik ka. Haha, ito ba ang kotse mo? Yvette, ang yaman mo na ngayon. Oo, Yvette. Bakit hindi mo sinabi sa amin kung gaano ka kayaman? Labis kaming nag-alala nung umalis ka ng bansa at hindi ka na nagparamdam. Ang tatay mo at ako ay labis na nag-alala sa'yo. Nag-alala? Oo. Parang hindi niyo ako mahingian ng pera. Tama ba? Yvette, paano mo nasabi yan? Magulang mo kami. Wala ka bang natutunan sa eskwela? Eksakto, Yvette. Paano mo nasabi yan? Oo, noon medyo unfair kami ng tatay mo. Pero walang magulang sa mundo na hindi nagmamahal sa kanilang anak na babae. Pagkatapos mong umalis, nagsimula kaming maghirap. Tingnan mo, kami ng tatay mo ay nagtatrabaho bilang tagalinis ng kalsada para lang makaraos. Huwag na nating pag-usapan yan. Huwag na. Yvette, masaya lang kami na bumalik ka. Tingnan mo kung gaano kakayaman ngayon. Kami ng nanay mo ay umaasa na ng mas magandang buhay ngayon. Haha! Ligtas na tayo! Tay, kung umaasa ka ng pera mula sa akin, sa edad 60 mo lang makukuha. Ilang taon ka na ngayon? Yvette, kahit na ano, anak ka pa rin namin. Paano mo matitiis na baliwalain ang mga magulang mo? Oo, tama. Balewalain? Siyempre, hindi ko magagawa. Hindi ba sinabi ko sa inyo? Lumapit kayo sa akin kapag 6 na kayo. Sa oras na yon, obligado akong magbigay sa inyo ng buwan ng allowance, ayon sa batas. Yvette, oy, Yvette. Yvette, buksan mo ang pinto. Huwag kang umalis. Walang utang na loob ka. Makinig ka sa akin. Kung hindi mo kami bibigyan ng pera, idemanda kita sa korte. Oh, Sige lang, isa na akong nangungunang abogado ngayon. Maghanap ka ng karapat-dapat na kalaban para sa akin, okay? Yvette, buksan mo ang pinto. Yvette? Buksan mo. Yvette, bumalik ka. hindi pa tayo tapos. Huwag kang tumakas. Yvette, Buksan mo ang pinto. Kausapin mo sila. Imbitahin mo sila sa opisina ko. ang ganda ng opisina. Kayo ba? Ang mga magulang ni Miss Shaw? Miss Shaw? Ang anak ba namin? Nagtatrabaho sa malaking kumpanyang ito? Magaling siya. Miss Durton, magkano ang kinikita niya sa isang taon? Baka $200,000? $200,000. Ang taunang sweldo ni Miss Shaw ay hindi bababa sa $2 milyong. $2 milyong? Bakit niya tayo ganyan tratuhing walang galang? Ang walang utang na loob na batang ito ay mayaman na, pero ni isang sentimo ay hindi nagbigay sa atin. Hindi ba siya nag-isip na suklian ang kanyang mga magulang? Walang utang na loob. Miss Durton, madaling mainis ang asawa ko. Wala iyon. Miss Durton, mahal na mahal namin siya. Mahal niyo siya? Oo. Siyempre, kung gayon, hindi kayo nasa panig ko. Si Yvette ay isa sa pinakamalaking problema ko. Gusto ko kayong imbitahin dito para tanungin kung mapipigilan ninyo siya na pumunta sa pulong ng lupon na isasagawa ko sa loob ng 3 araw. Bibigyan ko kayo ng perang sapat para sa natitira ninyong buhay. Magkano? Mga 3 taon ng taunang sweldo ni Miss Shaw. 6.
Anan? 6 milyong 6 milyong dolyar. dolyar? Miss Dorton. Hanggat narito kaming dalawa, hindi namin hahayaan na iyang bobo na bata ay makahadlang sa iyong mga plano. Sumusumpa kami. 6 milyong dolyar. Bakit hindi pa siya bumabalik? Umuwi na ako. Yvette, sa wakas nakauwi ka na. Anong problema? Hindi ka na makapaghintay na makita ako? Si Quinn iyon. Patuloy na nagtatanong si Quinn kung bakit wala ka pa. Anong kalokohan yan? Ikaw ang nagtatanong tungkol diyan bawat segundo. Ayos lang ba si Yvette? May problema ba siya? Jasper, hindi ko alam na napakaduwag mo pala. Sige, tama na. Gutom na ako. Kumain na ba kayo? Hindi pa. Hindi kami nagugutom. Magpapa-order ako ng take-out. Miss Dorton, ito ang order mula sa tirahan ng Judd. Iwan mo na. Ito ay isang mansyon. Lahat ng delivery ay dapat dumaan sa butler para siya ang magdala sa loob. Wala silang mapaghihinalaan. Sigurado ka bang gagana ang plano mo? Huwag kang mag-alala. Kami ang kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, hindi na niya sasabotahe ang mga plano mo. Huwag kang mag-alala. Sige, tuloy. Oh, ito. Ito ang paborito niyang ulam. Salamat. Tanghalian na. Tara! Darating! Ito ay akin. Salamat. Ikaw, yan lang ang kakainin mo? Ito ang paborito niyang pagkain. Noong bata pa siya, lahat ng ibang bata ay nakakain nito maliban sa kanya. Gustong-gusto niya ito, pero sa kanyang kaarawan lang siya makakain nito. Tama? Isang beses ko lang sinabi sa'yo. Nagulat ako na naaalala mo lahat. Siyempre, sana lang may isang tao ring makaalala. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sa pananaw ng psikolohiya, ito ay isang uri ng kompensasyon. Kung hindi mo nakuha ang isang bagay noong bata ka, mas gugustuhin mo ito bilang isang matanda. Kumain na. Bakit ako tinitingnan ng lahat? Hoy, Yvette, noong sinabi mo kay Wendy na huwag magbilang ng manok bago mapisa, yun ba ay para lang takutin siya o may plano ka? Miss Judd, ito mismo ang ginawa ko kanina. Nagpunta ako para kumpirmahin ang isang bagay na malaki ang maitutulong sa iyo. Ano yun? Ito ay, Yvette? Yvette? Ano ang problema? hindi ako makahinga. Yvette, Yvette? Yvette! Sandali! Hindi kita hahayaang masaktan! Wala na sila. Ano bang ginawa niyo? Nagdagdag lang kami ng durog na mani. Allergic siya. Haha. Miss Dorton, hindi mo alam ito, pero noong bata pa siya, na-ospital siya dahil doon. Oh. Nasayang niya ang pera namin. Galit na galit ako nang lumabas siya. Nasayang ang pera namin. Miss Durton, nagawa ba namin ng maayos? Napakagaling ng ginawa niyo. Pero alam ba niyo na ang allergy ay pwedeng maging malala? Kung seryoso, baka mamatay siya. Napakatapang niyo. Huwag kang mag-alala. Alam namin ang ginagawa namin. Eksakto. Miss Durton, tungkol sa perang napag-usapan natin. Papalipat ko ito sa iyo. Salamat, Miss Durton. Yvette, kasalanan mo ito dahil hindi ka isinilang sa magandang pamilya. Tara na. Ingat, Miss Durton. Ingat. Yvette, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Pwede bang magmadali ang ilaw na ito at maging berde? Hindi pa ako patay. Pwede mo ba akong hayaang umidlip? Huwag mong sabihin iyan. Kung mamatay ka, papatayin ko ang gumawa nito sa iyo.
Swerte mo talaga. Ito ay isang napakalubhang allergy sa mani. Buti na lang, na-injectan ka agad ng epinephrine, kaya ligtas ka na ngayon. Gayunpaman, kailangan mong manatili dito ng halos 1 linggo. Magpahinga ka ng mabuti, okay? Kapag natapos na itong IV drip, makakalabas ka na. Salamat, Doktor. Yvette, bakit ka nagdadala ng EpiPen? Naku, wala kang ideya. Natakot talaga ako. Utang ko lahat sa senior ko. Pumunta ako sa kanya kaninang hapon at pinilit niya akong bigyan ng EpiPen na dadalhin ko para hindi na maulit ang insidente sa Howard. Pinilit niya talaga, kaya kinuha ko. Hindi ko akalain na talaga pala niyang ililigtas ang buhay ko. Nakilala mo siya? Bakit? Isang senior? Anong senior? Sabi mo busy ka? Iyon ang pinagkakaabalahan ko. Siya. Yvette, okay ka lang. Jasper, ano problema mo? Tinakot mo ako. Kumusta? May nahanap ka ba? Tama ka. Si Wendy ang nagtangkang lasunin ka. Ang matandang bruha. Ano ito? Epinephrine! Bilisan mo! Itusok mo sa dibdib niya! Mukhang matinding allergic reaction ito. Kung hindi natin siya ililigtas, baka mamatay siya. Salamat sa Diyos. Yvette, tinakot mo ako. Kasalanan ito ng restaurant. Bakit hindi nila binanggit ang mga allergens? Teka. Nang buksan ko ang package, nakita ko ang ilang durog na mani. Hindi iyon karaniwang nilalagay nila. Sinasabi mo bang na sinadya ng isang tao? Makinig ka sa akin. Mamaya, magkunwari kang may malubha akong sakit. At idala mo ako palabas ng bahay. Tapos, Yan ang kotse ni Wendy. Tulad ng sabi mo, kilala ni Wendy ang bahay ng Judd, kaya sinuhulan niya ang butler ng delivery bago dumating ang takeout natin. May pinakuha siya na manggulo nito. Sinabi sa amin ng butler ang lahat ng mahuli namin siya. Ngayon, binabantayan siya ng mga gwardiya ni Miss Judd. Tungkol naman sa mga taong nakipagtulungan kay Wendy para lasunin ang pagkain mo. Bakit mo ako tinitingnan? Sabihin mo. Nakuha namin ang footage ng surveillance camera. Sa tingin ko, dapat mong makita para sa iyong sarili. Yvette, hindi ba iyan ang mga magulang mo? Yvette, hindi ba yan ang mga magulang mo? tulad ng inaasahan mula sa aking mahal na nanay at tatay, alam nila kung ano ang i-order ko at ginamit ang allergy ko sa manilaban sa akin. Buti na lang may dala akong EpiPen kaya nagamit ko ito agad at napansin ko kung ano ang mali. Mas mahirap sana malaman ang dahilan kung magising lang ako pagkalipas ng ilang buwan. Yvette, sisiguraduhin kong kakasuhan ko ang masamang matandang bruha na yan at ang iyong malulupit na magulang. Ako na mismo ang kakasuhan sila. Sa ngayon, ang priority natin ay mabawi ang kayamanan ng iyong pamilya. Sa ngayon, kahit na ipakulong natin si Wendy, hindi nito mababago ang katotohanan na ang kanyang mga anak ay legal kang makakapagnakaw. Yvette, bago nagsimula ang allergy mo, may gusto kang sabihin, tama? Ms. Judd, naghanap ako ng isang bagay na malaki ang maitutulong sa iyo. Ito ay isang paraan para pigilan si Wendy na gamitin ang kanyang mga anak para nakawin ang kayamanan ng iyong pamilya. Gayunpaman, may maliit na halaga na kailangang bayaran. Ano sa tingin mo? Presyo. Kung mapipigilan nito si Wendy at ang kanyang 2 anak sa labas, gagawin ko ang lahat. Sabihin mo sa akin, pumatay? Magsunog? Hindi naman ganoon kaseryoso. Napakasimple lang. Isang Kasal para sa para negosyo. sa negosyo. Eh?
Hindi mo ba naaalala? Mayroon kang hindi natupad na kasunduan sa kasal? Yvette, hindi mo sinasabi. Imposible. Imposible yan. Hindi ako papayag dito. Wala talagang pagkakataon na pakakasalan ko si Quinn. Jasper Zane. Sa tingin mo ba, masyado kang magaling para sa akin o ano? Ni hindi ako tumutol. Bakit ikaw ang nagagalit? Hindi ito tungkol sa pagiging bagay. Hindi lang talaga kita kayang pakasalan. Oh? Bakit naman? Pareho kayong single? Bakit hindi kayo pwedeng magpakasal? Well, ako. Tama siya, Jazz. Bakit ayaw mong gawin? Weird. Huwag mong sabihin. May nagustuhan ka na? Tama ka. May gusto ako. Seryoso? Pinanatili mong malinis ang iyong sarili, pinalayas ang bawat influencer at starlet na lumapit sa iyo, at tinanggihan ang bawat blind date. Akala ko baka hindi ka interesado sa mga babae. Tigilan mo ang kalokohan. Dahil umabot na tayo dito, sasabihin ko na lang. Ang taong gusto ko ay... Tama na. Kumalma ka, Jasper. Noong sinabi kong alyansa sa kasal, hindi ko sinasabi na kailangan pakasalan ni Miss Judd siya. Hindi ako? Sino ba? Ako. Kuya? Uy, ako ang kapatid mo, hindi multo. Kumalma ka. Kita mo, ang adrenaline na ibinigay ko sa iyo epektibo na. Henry, pwede ba wag mo kong kulitin ngayon? Sandali lang. Noong sinabi ninyong senior, ang ibig ninyong sabihin ay kapatid ko? Oh, Jasper, ang kapatid mo ay isa sa mga alumni natin sa Howard. Bakit ka nagtataka? Paano ko malalaman? Hindi ako nakapasok sa Howard. Baka dapat tumigil ka na sa pagsasalita, Jazz. Nahihiya rin ako, alam mo iyon. Ngayon nakikita mo na kung ano ang mangyayari kapag hindi ka nag-aral ng mabuti. Ikaw sana ay isang alumni rin. Sa Quinn, ang tagal na nating hindi nagkita. Uy, Henry. Noong huling beses na nakita kita, nasa elementarya ka pa, nangangako kang pakakasalan mo ako paglaki mo. Mukhang malapit nang matupad ang pangarap mo. Yvette. Ang kasunduan sa pagitan ng ating mga pamilya biro lang. Walang seryosong tumingin doon. At ano naman ang punto ng pagpapatupad nito ngayon? Kaya naman lumapit ako kay Henry. Sinaliksik ko ito ng mabuti at nalaman kong hindi lang ito isang pambatang biro. Parehong pamilya ay seryosong nag-isip nito at pumirma pa ng kontrata. Tingnan mo, Miss Judd. Ang kasunduan ng kasalan na ito at ang mga nakalakip na kondisyon. Ano sa tingin mo? Handang pakasalan mo siya ngayon? Henry, handang pakasalan ako ngayon din? Sige, gagawin ko iyan. si Miss Judd ay may malambing na panig talaga. Tingin ko ito ang tinatawag nilang perpektong balanse. Totoo iyan. Sa palagay ko, masaya na ang lahat, diba, Miss Judd? Miss Judd? Ano yun? Kailangan nating pag-usapan ang nalalapit na pagpupulong ng lupon kasama si Henry. Nakuha ko. Sa pagkakataong ito, sisiguruhin ko na tuluyang babagsak si Wendy. Sandali lang. May naisip lang ako. Kung ikaw, at si Henry, ay magpapakasal na? Ibig bang sabihin, Oh, yes pa. Nagkaroon ka na ng hipag. hindi, Boho. Salamat, Yvette. Kung wala ka, hindi ko sana nagawa ang hakbang na ito. Grabe naman yan. Anong oras na ba? Wala pa rin si Quinn. Halata naman, wala siyang respeto sa atin. Eksakto, sobra na siya. Dati siyang walang kakayahan at ngayon mayabang pa. Sa totoo lang,
Buti na lang may dalawang magagaling na anak si Mr. Judd. Kung hindi, nasaan na kaya si Judd Corp ngayon? Oo, eksakto. Masyado kayong mabait. Si Quinn ay panganay na anak ni Wilson. Dapat pa rin natin siyang hintayin. Ma, baka nahihiya siyang pumunta. Hindi tayo pwedeng umupo rito buong araw, di ba? Oh, ma. Wala nang kwenta maghintay. Magsimula na tayo, di ba? Oo, simulan na natin. Sumasang-ayon ako. Siya. Dahil lahat ay sang-ayon, susundin ko ang desisyon ng grupo na huwag nang maghintay. Ang pulong ng lupon ng Judd Corp ay sisimulan na. Okay. Bakit nagmamadali? Nandito na ako. Di ba? Ano ang problema? Mukhang hindi kayo masaya na makita ako, ang tamang tagapagmana. Siyempre hindi. Quinn, nararapat lang na dumalo ka. Sa pulong ng lupon, maupo ka. Nagtataka lang ako. Pwede rin ba ako rito? Miss Durton? Nanay, hindi ba sinabi mo na siya? Mukhang hindi mo inaasahang makita akong nakatayo rito ng ligtas at maayos, Miss Durton. Miss Shaw, wala akong alam sa sinasabi mo. Ito ay pulong ng board ng Judd Corp. Bilang isang legal director lamang, wala kang karapatang dumalo. Si Miss Shaw ay narito sa ilalim ng aking autorisasyon. Ganoon din sa iba kong mga bisita. Nandito silang lahat dahil sinabi ko. Quinn, ito ay isang pulong ng lupon, hindi isang tea party. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na dalhin ang iyong muntinggang dito? Ang iyong ina ay isang general secretary lamang. Bakit siya hindi lamang dumalo, kundi umupo sa ulunan ng mesa? Ikaw? Miss Judd, ang tapos ay tapos na. Walang saysay ang pagtatalo. Inilipat mo na ang kalahati ng mga assets. Dapat kang masaya na. Eksakto. Bawat isa sa inyo ay nakinabang mula sa pamilyang Judd, pero kayo ay pumapanig sa isang tagalabas, laban sa nararapat na tagapagmana. Sa tingin ko, sobra kayong walang utang na loob. Miss Judd, iyon mismo ang dahilan sinusunod namin ang mga tagubilin ni Mr. Judd. Ang mga asset na inilipat mo ay hindi na bahagi ng Judd Corp. Ang natitira ay hahatiin ng pantay sa tatlong magkakapatid ayon sa trust. Ibig sabihin, hawak nila ang 2/3 ng shares. Sila ang mga major shareholder. Sino pa ba ang dapat nating katabi kung hindi sila? Eksakto. Mga major shareholder? Hindi naman kinakailangan. Ano ang ibig mong sabihin, Miss Shaw? Ang ibig kong sabihin, ang tunay na major shareholder ng Judd Corp ay ibang tao. Henry Zane? Ano ang ginagawa niya rito? Nanay, sino yan? Si Henry Zane ng Zane Corp iyan. Zane Corp? Ano ang kinalaman ng Zane Corp sa atin? Oh, marami. Dahil si Henry ay asawa ko na ngayon. At siya rin ang pinakamalaking shareholder ng Judd Corp. Quinn, nag-asawa ka ba sa pamilyang Zane? Tama. Inayos ng aming mga pamilya ang kasunduan noong ipinanganak si Quinn. Noong isang araw, nagpasya kaming tuparin ang kasunduan. At nakuha namin ang aming lisensya ng kasal. Noong panahon na iyon, ang aking nanay ay malusog pa. Wala ka pa sa eksena noon, kaya hindi ako nagtataka na hindi mo alam. Binabati ko kayong dalawa, pero sabihin mo sa akin, ano ang kinalaman ng kasal na ito sa Judd Corp? Lahat. Pero, hayaan kong si Miss Shaw ang magpaliwanag. Pagkatapos ng lahat, siya ang nakaalala ng engagement na iyon. Dahil si Miss Durton at ang iba pa sa inyo ay hindi pa nakarinig ng engagement, hayaan ninyong ipaliwanag ko ng maikli. Ang kasunduan ay hindi lamang nag-ayos ng kasal, kundi pati na rin ang engagement at mga regalo sa kasal. Sa araw na sina Miss Judd at Mr. Zane ay ikasal, ang Judd at Zane Corp ay magpapalitan ng mga shares na nagkakahalaga ng 20 bilyong dolyar bilang engagement at wedding gifts para sa mag-asawa.
Ano? Nag-ipon ako ng maraming kopya. Ang mga orihinal ay nakafile sa notaryo. Kahit sino ay maaaring suriin ang mga ito para sa kanilang sarili. Totoo iyan. Paano mo hindi alam ito? Paano ko malalaman ang lahat? Sa ibang salita, Zane Corp ay nagbibigay kay Miss Judd ng 20 bilyon sa equity. At sa parehong panahon, si Mr. Zane ngayon ay may hawak 20 bilyon na halaga ng shares sa Judd Corp. Dati, si Miss Judd ay naglipat na ng 150 billion sa equity. Ibig sabihin, ang total market value ng Judd Corp ay 150 billion na ngayon. Kung kukunin ni Henry ang 20 bilyon, maiiwan ang 230 bilyon na hahatiin ng pantay sa 3 bata. Iyan ay 5 bilyon bawat isa. Iyan ay nagiiwan kay Henry bilang pinakamalaking shareholder. Talaga nga, kasal na sila ngayon. Magkasama, kontrolado nila ang 30 bilyon sa shares. Sina Charles at Enya, walang pagkakataon laban sa kanila. Tama ka. Maligayang bati, Binibining Judd, at kay Mr. Zane din. Kaming lahat sa board, susunod sa iyong pamumuno mula ngayon. Congratulations! Ibigay namin ang aming lahat sa pagpapatuloy. Nanay, ano ang gagawin natin ngayon? Yvette, Quinn, ang tapang ninyo. Aaminin ko na talo ako ngayon. Pero hindi kami magtatagal sa pulong na ito at bibigyan ka ng pagkakataon na gawing mahirap ang buhay para sa amin. Ika-cash out namin ang aming 20 bilyon na shares at iiwan na ang Judd Corp magpakailanman. Pero, nanay, gusto ko maging boss. Ako rin, nanay. Pwede pa tayong bumawi. Kayo, mga tanga, sa tingin ninyo kaya ninyo siyang talunin? Magpasalamat ka, Quinn. Nakahanap ka ng malakas na kasosyo kay Yvette. Kung hindi, sa tingin mo ba, kaya mo akong talunin mag-isa? Ang pagkakaroon ni Yvette sa tabi ko ay kabayaran sa lahat ng kabutihang ginawa ko. Isang home wrecker na masama tulad mo ay hindi dapat nagsiselos. Tara na. Sino ang nagsabing pwede kang umalis? Pagkatapos ng lahat ng ito, ano pa ba ang gusto mo? Miss Judd, sigurado ka ba dito? Queen, nasa likod mo ako. Kahit ano pa man. Kami ay kasama mo. Ako rin. Kasama rin kita, Quinn. Pompeha. Bilang pinakamalaking shareholders ng Judd Corp, ako at ang aking asawa ay nagpasya na gumawa ng ilang malalaking pagbabago. Lahat ng narito ay kakailanganing makipagtulungan. Quinn, ano ba talaga ang balak mo ngayon? Alam ng lahat, ang Judd Corp ay isang nangungunang kumpanya sa industriya ng pagkain. Pagkatapos kong pag-isipan, napagpasyahan kong makipagsosyo sa York Group, isang e-com firm, at sa Wade Corp, na humahawak ng logistics. Ang Judd Corp ang magiging pangunahing supplier nila. At lalawak sa food delivery. Ano? Food delivery? Pero ang merkadong iyan ay sobrang kompetitibo ngayon. Miss Judd, kami ay isang manufacturer ng pagkain. Wala kaming advantage sa larangang iyan. Oo, Miss Judd, mangyaring pag-isipan muli. Desidido na ako. Para magtagumpay ito, gagamitin natin ang ating mga presyo laban sa ibang delivery platforms. Sa susunod na 6 na buwan, maglalagay ang Judd Corp ng 50 bilyon na cash bilang delivery subsidies para makaakit ng mga customer. Quinn, nawalan ka na ba ng sentido common? Ang total market value ng Judd Corp ay 50 bilyon. Gagamitin mo ang 50 bilyon na cash para sa isang price war? Sinusubukan mo bang ibang karote ang kumpanya? Hindi, sinasadya mo ito. Gusto mong mabangkarote ang Judd Corp. Tama. Gusto mo bang ibang karote ang Judd Corp? Baliw ka. Ano bang makukuha mo diyan? Tutol ako sa planong ito. Ako rin. Isang tulad mo ay hindi karapat-dapat maging pangunahing shareholder. Tutol din ako. Lahat, samahan ninyo ako at tutulan siya. May nakakaintindi ba sa inyo ng batas korporasyon? Buhay pa si Mr. Judd, kayo dalawa, at si Miss Judd ay mga shareholder lamang sa pangalan. Wala kayong totoong hawak na shares. Pero si Mr. Zane ay nagmamay-ari ng solidong 50 bilyon na shares. Sa madaling salita,
Maliban kung gisingin ninyo ang naghihingalong si Mr. Judd, walang makakapag-overrule sa desisyon ni Miss Judd. Ano? Paano nangyari iyon? Kung magbabankrupt ang Judd Corp sa loob ng 6 na buwan, ang kumpanya ay mahahati at ibebenta upang bayaran ang mga utang nito sa York Group at Wade Corp. Nagpagawa kami ng actuary upang kalkulahin ng tumpak ang mga numero. Ang natitirang mahahalagang asset ng Judd Corp ay humigit kumulang 20 bilyon. Sumang-ayon kami na ibalik ang perang iyon kay Quinn. Hindi namin ito ginagawa ng libre. Ang aming mga pamilya ay makakakuha ng tig-1 bilyon. Pero kayo tatlo ay iba. Kayong tatlo ay hindi makakakuha kahit 1 sentimo. Ano? Nanay, Quinn, baliw ka. Talaga. Sisiguruhin mo na hindi kami makakakuha kahit 1 sentimo, kahit na nangangahulugan iyon ng pagkawala ng lahat ng asset ng tatay mo. iniisip ko lang kayong tatlo ginagastos ang 20 bilyon na ninakaw mo sa akin. Sa isang buhay na karangyaan na susuka ako. Wendy, lagi kang mayabang. Gusto kong malaman mo. Mali ang pinakialaman mo. Hindi. Nanay, Humingi ka ng tawad. Bilisan mo, humingi ka ng tawad kay Miss Judd. Miss Judd, mali ako. Nagkamali ako. Ayaw ko ng 20 bilyon o handad ng bilyon. Sapat na ang handad ng 5 bilyon. Bigyan mo ako at ang aking pamilya ng 100 bilyon at yun lang ang kailangan namin. Inalagaan kita noong bata ka pa at nagsumikap ako para sa kumpanya. Para sa nakaraan, patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Pakiusap. Wendy, mas gugustuhin ko pang sunugin ang mga gamit ko at mawala lahat kaysa bigyan ng isang maninira ng tahanan. O ang 2 bastard na yan, kahit 1 sentimo. Hindi. Miss Judd, pakiusap. nanay. Quinn, Hindi ka makakatakas dito. Bitawan mo. Miss Judd, tapos na ngayon. Tapos na. Wow, anong kotse ito? Tatay! Nanay! Hindi ka nagbibiro, di ba? Kaya namin talagang bilhin ang mga kotse na ito? Ryan, mayroon kaming 6 milyong dolyar sa account namin ngayon. Ang kotse ay halos 1 milyon. Parang barya lang yan. Pumili ka lang ng gusto mo, Ryan. Bibilhan ka namin ng tatay mo ng pinakamaganda. Okay, titingnan ko ng mabuti. Sige, pupunta na ako ngayon. Ito, Mahal, asul ito. Nakita mo na ba ito? ito. Gusto ko rin ito. Tatay, gusto ko lahat. Ano ang gagawin natin? Ryan, kung gusto mo lahat, bilhin mo sila. Bawat isa sa atin ay may kotse. Tig-isa. Talaga? Oh, Hindi ba kayo isang masayang pamilya? Naisip mo bang bigyan din ako ng isa? Yvette, ikaw. Nagtataka ka ba kung bakit ako ligtas at maayos? Well, naglagay ka ng sapat na mani doon para ako mamatay. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Pumipili kami ng kotse dito. Hindi ka welcome. Sige, umalis ka na. Eksakto, ayaw ka namin dito. Lumayas ka. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong harapin ito, malamang hindi ka na makikita akong muli. Pulis, sumama ka sa amin. Pakiusap. Ginoo, may hindi pagkakaunawaan ba? Sinusunod namin ang batas. Opo, may sinabi ba si Yvette tungkol sa amin? Huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Tingnan mo ito. Kayo ba ang mga tao sa video na ito? Ginoo, nag-check lang kami ng food delivery. Hindi naman yan illegal, di ba? May matibay na ebidensya na kami. Sa utos ni Wendy Durton, hinaluan ninyo ng mani ang take-out ni Miss Shaw kahit alam ninyo na magti-trigger ng allergy niya. Umamin na si Wendy Durton at tinukoy kayong dalawa para maibaba ang kanyang parusa. Sumama kayo sa amin. Ano? Dalhin na sila. Hindi po, sandali. Teka, Yvette, hindi ka kapanipaniwala. Kami ang mga magulang mo at tinawagan mo ang pulis para sa ganitong kaliit na bagay? Eve, sabihin mo lang sa pulis na lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Kung hindi, makukulong talaga kami. Dalhin na sila. Hindi, Yvette, magsalita ka. Hindi niyo pwedeng dalhin ang mga magulang ko. Hindi ko pa nabibili ang kotse ko.
Miss Shaw, huwag po kayong mag-alala. Kapag nakumpirma na namin ang lahat, sila ay mapaparusahan ng naaayon. Ang 8 million na natanggap nila ay ilegal na kita. Babawiin din namin iyon. Salamat. Kayo, anong ginagawa ninyo dito? Alam naming darating ka ngayon para harapin sila. Paano naman hindi kami pupunta? Huwag kalimutan, kami ang nagligtas sa iyo mula sa kanila noon. Hindi ka pupunta kahit saan. Tigil, kahit ang pulis ay hindi mapigilan ng away pamilya. Kayo, Huwag kang mag-alala, Yvette. Ilalabas ka namin dito. Salamat guys. Tama kayo. Hindi ako makararating dito ngayon kung hindi dahil sa inyo. Hindi ako narito ngayon kung hindi dahil sa inyo. Sige, tama na ang luha. Hindi lang ikaw ang dumaan sa impyerno. Narito ako sa tabi mo. Kung mayroon man, sa tingin ko mas malala pa ang buhay ko. At least nabawi mo ang 50 bilyon mula sa kumpanya ng tatay mo. Ang naiwan sa akin ng mga magulang ko ay isang record ng krimen. Anong malagim na biro? Hindi mo na kailangang magtrabaho sa ibang lugar. Si Miss Judd ay naghihintay na sakupin ang mundo kasama mo. Nagdesisyon na ako. Gagamitin ko ang 50 bilyon na iyon para itayo muli ang Judd Corp. Tatawagin ko itong Queen Corp. Ikaw ang magiging Deputy CEO at Legal Director ko. Doble ang sweldo. Ano sa tingin mo sa 4 milyon kada taon? Salamat, Miss Judd. Pero natatakot ako na kailangan kitang tanggihan. Ano, kulang ba ang pera? Pwedeng doblehin ko ulit. Paano? Hindi tungkol sa pera iyan. Gusto kong mag-solo at magbukas ng sarili kong law firm. Sa ganun, kikita ako ng pera at matutulungan pa rin ang mga nangangailangan. Baka isang araw, matutulungan ko ang tulad ko. Talagang ikaw, Yvette. Sige, deal. Ako ang magiging investor mo at VVIP client. Uy, isama mo ako! Ako rin! Ako pangatlo. Bakit ka nakikisali, Jasper? Akala mo ba may karapatan kang magsalita kapag nandito ako? Sige, sige. Ako na ang mag-dinner ngayong gabi. Kunin niyo na ang mga kotse niyo. Si. Sumakay ka sa kotse. Si. Ryan. Ryan. Baliw ka, Yvette. Magulang natin sila. Bakit kailangan mong gawin ito? Maaaring sila ang iyong mga magulang, pero hindi ko sila magulang. Yas. Hindi ba iyon ang pangit na kapatid ni Yvette? May mali. Bakit niya siya hinahawakan? Buisit, bilisan mo. Anong ginagawa mo? Dahil sinira mo ang pamilya namin, babagsak ka kasama namin. Yasba, Tatawag ako ng ambulansya. Yasba, Tatawag ako ng ambulansya. Jas, okay ka lang? Konti lang na dugo yan. pwede ka bang magbiro sa dami ng dugo mo? Wala naman itong seryoso. Yvette, natutuwa akong nasalo ko yung tama para sa'yo. Simula nang bumalik ka, ang liwanag mo. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero ang sugat na toe ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Yvette. Ang totoo ay, Bobo ka ba? Sino ba naman nagkukumpisal sa ganitong oras? ikaw. Alam mo, Matalino akong babae. Paano ko hindi malalaman? Anong ibig sabihin yan? May gusto si Jasper kay Yvette. Miss Judd, tignan mo naman ang sitwasyon.
Lumayo ka sa akin. Tumahimik ka. Pwede mong sabihing guilt-tripping ito? Yvette, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na mapasa iyo? Sige. Basta manatili ka lang at hintayin ang ambulansya. Sasabihin kong oo. Ang mga psikologo ay nagtataguyod na kung malalaman mo ang gawin ng isang tao, gusto at init ng ulo, makapapasok ka sa kanilang puso. Dati akong sumusunod sa patakarang iyon. Pero pagkatapos makilala ang mga taong ito, napagtanto kong mali ang mga psikologo. Ang mga maliliit na bagay na iyon ay maaaring magdala sa iyo sa buhay ng isang tao. Ngunit ang katapatan, kabaitan, at pag-ibig lamang ang tunay na makakapasok sa puso ng isang tao. Ako si Yvette. Ito ang kwento ko. At kung naramdaman mo na ang pagkawala o kawalan ng pag-asa, sana makatulong din ang kwento ko sa'yo.